Muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo makishare ng daily devotion. At dito na po tayo ngayon sa Exodus chapter 39 at ang aking pong babasahin mula verse 1 hanggang verse 6 po. At ito po may pamagat ang mga damit ng mga pare. At ito nga po sa verse 1, tumahirin sina Bezalel ng banal na mga damit para sa mga pare ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Ang tilang ginamit nila ay lanang kulay asul, ubi at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang mga telang ginamit nila ay pinong linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ubi at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit ng ginto at paghati-hati rito ng manipis. Pagkatapos ibinurdan nila ito sa pinong telang linin kasama ng lanang kulay asul, ubi at pula. Napakaganda ng pagkaburdan nito. May dalawang parte ang damit na ito. Sa likod at harap, pinagduktong ito ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sintron to ay gawa sa pinong telang linin na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ubi at pula. Ginawa nila itong lahat sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Pinukita nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa antatak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Glory to God po and God bless po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 39 verses 7 to 11. Ito po ay kay Sister Ayet. Ito po ang nakasulat. At kanyang inilagay sa ibabaw ng pangbalikat ng ipod upang maging mga batong pinakaalala na ikagaling ng mga anak ni Israel, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang pektoral na gawa ng bihasang manggagawa, gaya ng pagkayari ng ipod na ginto at kayong bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili. Parisukat kanilang ginawang nakatiklop ang pektoral, isang dangkal ang luwang niyong pagka nakatiklop. At kanyang kinalupkupan ng apat na hanay na sari-saring bato. Isang hanay ay sardiyo, topasyo at karbungko na siyang unang hanay. At ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang safiro at isang diamante. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 39, verse 12 to 15. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista at sa kaapat berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawal sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato ay nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pektoral. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 39 verses 16 to 19. Ito po ay kay Sisi Galendo. Ito ang nakasulat. At sila gumawa ng dalawang pangkalupkop na ginto at dalawang singsing na ginto at inilagay ang dalawang singsing sa dalawang dulo ng pektoral. At kanilang ikinabit ang dalawang tanikalang pinili na ginto sa dalawang singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang ibang dalawang dulo ng dalawang tanikalang ayos singsing ay kanilang ikinabit sa dalawang pangkalupkop at mga ikinabit sa mga pangbalikat ng ipod sa dakong harapan niyaon.
At sila'y gumawa ng ibang dalawang singsing na ginto at mga inilagay na sa dalawang sulok ng piktural sa gilid niyaon na nasa dakong kabaligtaran ng ipod. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 39 verses 20 to 24. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. At sila'y gumawa ng dalawang singsing na ginto at ang mga ikinabit sa dalawang pangbalikat ng ipod sa dakong ibaba, sa may harapan na malapit sa pagkasugpong, sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod. At kanilang intinali ang mga pektoral sa pamamagitan ng mga singsing, sa mga singsing ng ipod ng isang panaling bughaw upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang balabal ng ipod na yari ng manghahabi na taganas na bughaw. At ang butas ng balabal ay nasa gitna niyaon na gaya ng liig ng isang kusilete na may isang uriang tinahi sa palibot ng pinakaliig upang huwag mapunit. At kanilang ginawan ng mga rebiti ng balabal ng mga granadang kayong bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 39 verses 25 to 29 na sinasabi, nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa inutos ng Panginoon kay Moses. 26. Isang kampanilya at isang granada. Isang kampanilya at isang granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot upang ipangasiwa gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. 27. Gumawa rin sila ng panloob ng mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linen ang tela na kanilang ginamit. 28. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob ng mga damit. 29. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asol, ubi at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa inutos ng Panginoon kay Moses. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Ngayon babasahin ko po Exodus chapter 39 verse 30-34. At kanilang ginawa ang lamina ng banal na korona na taganas na ginto. At sinulatan ng isang tiktik na ayos ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At kanilang tinalian ng isang panaling bughaw upang ilapis sa ibabaw ng mitra, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Gaya natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa buong inuutos ng Panginoon kay Moises. Gayon ginawa nila. At kanilang dinala ang tabernakulo kay Moises, ang torda at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon, ang mga kawit, ang mga tabla at mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tungtungan, at ang takip na mga balat ng mga tupan na tinina sa pula, at ang takip na balat ng mga poka, at ang lambong nagtabing. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 39 verses 35 to 38. Ito po ang nakasulat. Ang kaban ng pagtutuo ay ang mga pingga niyaon at ang luklukan ng awa, ang dulang, lahat ng masisidlan niyaon at ang tinapay na handog, ang dalisay na kandilero, ang mga ilawan niyaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang langis na pangilawan, at ang damba ng ginto at ang langis na pangpahid, ang mabangong kamangyan,
at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ay sa Exodus chapter 39 verses 39 to 43. Sabi po rito, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Last verse, tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Holy praise God. Amen. Amen. God bless po. God bless po.